Ma'am, lingon ma'am. Yan. Sige lang. Okay, high five, high five. Isa pa. Tingin dito ma'am. Fuck! Diba? Ganun! Welcome back to my channel, mga ka-chill. And for today's episode, we'll be showing you one of the most beautiful waterfalls here in Cebu, which is the Tumalog Falls, mga ka-chill. And from our previous series, Cebu series episode, we were at Sumilon Island, mga ka-chill. And this is our next destination, the Tumalog Falls. So ito na nga, mga ka-chill, it's 10 away drive from the port of Sumilon Island or yung shark watching. So 10 minutes drive lang po ito. Akit ka lang po ng bundok and pak, nandito ka na. Meron lang pong paparkingan yung car ninyo, tapos hindi na po pwedeng pumasok dito, at meron po kayong masakyan ng mga motorbike o yung habal-habal. Pwede rin naman kayo maglakad, mga ka-chill, pero syempre challenging dahil akyat at baba po ito ng bundok, diba? So ito na nga po ang entrance, mga ka-chill. We are here. Unfortunately, mga ka-chill, hinabol talaga namin to because 5 o'clock close na po sila dito, and we were around 4:30 nung dumating dito, mga ka-chill. So last minute na po talaga to. Kasi gusto lang talaga namin ma-experience since nasa area na po kami. One of your itinerary, pag nandito kayo sa Oslob, whale shark watching kayo, tapos punta kayo sa Sumilon Island, then this is the next destination, mga ka-chill, or either way around. Basta puntahan nyo po ito pag nasa Oslob kayo. So yun na nga, mga ka-chill, it's very calming dito, very relaxing. At talaga namang nafe-feel mo, nasa nature, ano ka talaga, other dimension of the universe o charot. So gusto nyo yun, ang ganon, di ba, mga ka-chill? So anyway, ito na nga, ang bayad nyo po sa habal-habal from the entrance there, na pwede nyo parkingan ng car, is 50 pesos. Balikan na po yun, ang bayad nyo sa motorbike. Plus, yung entrance dito is around 50 pesos yata. Nakalimutan ko lang. Pero around like that. So, mura lang naman, mga ka-chill. So, ayan na nga. Pagpasok nyo dito, ito yung makikita nyo. Wow. Mesmerizing, very amazing, enchanting. O, diba? Charot. Parang nasa ibang dimension ka, diba? Parang nature na nature. Na-preserve po nila yung area. Although, tourist spot, so maraming mga tao, mga ka-chill. Actually, itong pagpunta namin is a regular day. Pag weekend dito, maraming tao, mga ka-chill. And syempre, ito pa-close na kaya wala na masyadong tao. Pero ayun pa rin. Marami pa rin actually. Yun ang tubig dito, mga ka-chill. Very cold. Talaga namang panalo ka dito. Talagang parang feeling mo mahihil yung inner self mo sa mga toxic sa kamundukan. Charot na. So, it's a therapeutic na experience, mga ka-chill, as what we have experienced. Very nice experience. Maligo dyan. May konti na lang pong naliligo, mga ka-chill. And you must try this human drone. My God, nakakabongga itong si Kuya dahil ang galing niya pong mag-human drone. Wala naman po yung specific na bayad. Kayo na pong bahala magkano iabot nyo kay Kuya. Siyempre, kailangan nyo rin po siyang bigyan dahil very effort po yung pagtakbo-takbo niya, ikot-ikot para po makunan kayo ng magandang kuha dito sa waterfalls. At ayan ang aking mga kasama, diba? Enjoy na enjoy. And syempre, ayan ang aking mga ka-chill falls. O, diba? Actually, mga ka-chill, itong location na to, merong time daw na wala itong tubig or yung mahina masyado, especially during summer o yung talagang init na init. Pero kinuklose naman nila ito pag mayroong ganun po. So, hindi po pinapapuntahan. Pero anyway, maganda po dito pag yung mga hindi naman rainy season. Pero yung mga winter season, ganon. Kasi malakas ang tubig. Eh, syempre, medyo dangerous lang din siguro pag sobrang lakas. But anyway, mga ka-chill, very bongga dito. Ayan, diba? Ayun, nagpila nga rin kami dyan sa human drone, mga ka-chill. Medyo may pila, haba-haba kasi may mga tao pa rin nandyan. Pero pag during peak hour daw ito, mga ka-chill, sobrang haba ng pila dyan. So
So, ayan ang aking mga barkada. Kami tatlo nagpaganyan kami. O, diba? Yung dalawa namin kasama, ayun. Ayaw nila. O, so, kami na lang. So, ayan, ang ganda, diba? Tuturuan ka naman ni Kuya paano nyo po galawin o paano po i-post ang inyong mga ganap dyan, o, diba? Ayan, o, may patuwad-tuwad pa nga yung isa kong barkada dyan. Buti na lang, hindi ako pinatuwad ni Kuya, yung sa akin. Ayan, mga ka-chill, very bongga po talaga at very effort yan kasi umikot-ikot pa yan si Kuya dyan sa bato para lang makunan kayo ng magandang shot. O, diba? Ayan, o. Ayan ang inyong lingkod. O, diba? Pak! O, diba? May pa-appear pa dyan. O, galing actually mga ka-chill, and syempre yung experience sa nature, and syempre it's definitely a must visit pag nasa Cebu kayo. Absolutely worth it po talaga dito mga ka-chill. So ayun na nga, dahil medyo hapon na po, pa-close na nga po ito, 30 minutes lang po yung na-experience namin dito, pero okay na rin po, at least napuntahan namin dahil alam nyo naman, minsan na po tayo magbakasyon at syempre malayo din po ito sa city. It's around 4 hours travel from the city, so diba, ang layo din po ng drive namin, but anyway, worth it naman po siya. Yan, pauwi na nga po kami yan at mag-ingat din po sa mga paglalakad dyan dahil mabato nga po at yun, madulas din. Ayan, pauwi na, sakay ka na rin po ulit dyan sa habal-habal na yan o motorbike. Marami naman po sila, nakapila sila mga ka-chill, so no worries. Yung 50 pesos nyo, balikan na po yun. And diba, ang init pa po sa labas ng post na yon, pero pagpasok nyo po sa loob, para nasa ibang dimension kayo, diba? Gusto nyo yun? Napaka-cool, tapos ayun, parang ano ka, nasa paradise, o diba? Char! Ayan, nag-enjoy kami mga ka-chill. Ang sobrang ganda po dito. Kaya pag nandito kayo sa Cebu or pag nasa Cebu kayo tapos hindi nyo pa po napuntahan ito, gora na po kayo. Definitely ma-enjoy nyo po ito. At sulitin nyo po ang pagpunta ng Uslob dahil marami pa naman pong destination dito na pwede nyo pupuntahan. So, ayun lang mga ka-chill. Till next time. Bye!